Samantala, nag-sorry na ang UP graduate student na nanalo sa patimpalak gamit ang litratong hindi pala sa kanya. Nangako rin siyang isasauli ang nakuhang premyo pati sa iba pang contest kung saan plagiarized din ang kanyang entry. Saksi si Bernadette Reyes, exclusive. The ability to articulate very clearly is very important, especially when you talk of people-to-people diplomacy and intercultural understanding. Proud ang UP student na si Mark Joseph Solis nang ihayag ang acceptance speech niya matapos manalo sa photo contest na Smiles for the World ng Chilean Embassy. Pero ang litrato ng batang nakunan daw niya sa Zamboanga, batang taga-Brazil pala talaga na kinunan ng Brito na si Gregory John Smith. Sa panayam ko kay Mark, abot-abot ang paghingi niya ng tawad. Sorry po sa nagawa ko kay Mr. Smith, sa Chilean Embassy, sa UP dahil nadadawag sila dito, sa iba pa na nasaktan ko. Humingi ako ng dispensa. Ang premyong $1,000 mula sa contest, pandagdag daw sana sa gastusin ng kanilang pamilya, kabilang ang panggamot sa inang may sakit at kanyang pantuition. Pinakita pa niya sa akin ang sulat niya sa UP Chancellor para humingi ng palugit sa pagbabayad. Hirap din sa buhay. Minsan may gusto mo rin ng bagong gamit, kahit papano. Minsan kapos sa tuition. In fact, ngayon hindi pa ako nakakabayad ng tuition ko sa UP. So, matatapos na yung SEM, hindi pa ako nakakabayad. Ultimo ang bahagi ng inuupahan nilang bahay. Pinauupahan na rin nila sa iba para may pandagdag silang panggastos. Ang ina ni Mark, naiyak na lang sa nagawa ng anak. Sino bang magulang na gusto magkagano ng anak? Talagang we're financially hard up lang talaga. And I would like to ask an apology kay Mr. Smith. Na sana naman patawarin niya na ang anak ko. Umamin din si Mark na gumamit siya ng mga hindi niya litrato sa iba pang patimpalak, tulad ng Say Peace Photo Contest ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process o OPAP noong 2011. Handa raw siyang ibalik ang napanalunan dito. Meron din po may mga sinalihan po akong competitions na hindi po akin yung photo. And I take full responsibility for those photos. Ang OPAP na nag-iimbestiga na, hindi raw mag-aatubiling gumawa ng legal na hakbang kung mapatunayang guilty si Mark. Ayon sa ilang law expert, posibleng paglabag sa Intellectual Property Code ang haharapin ni Solis. Meron tayong mga provision ng batas ukol sa pamemeke or falsification. Pero ito ay magiging test case dahil wala pa akong nakikitang kaso na isang pa-contest na sampa ng ganito. Ang UP National College of Public Administration and Governance, kung saan kumukuha ng Masters in Public Administration si Solis, iniimbestigahan na kung maaaring masuspinde o mapatalsik si Mark na isa raw mabait na estudyante. We should be just and fair. Kung merong mga infringement, may violation, may misconduct, titignan natin kung anong mangyayari. Pero yun nga, we should also be humane, diba? So tignan natin kung paano mababalanse. Habang wala pang desisyon, maaari pa raw pumasok sa klase si Mark. Nagkakaisa in condemning the act kasi mali naman talaga yung ginawa, diba? Pero yun nga, meron kasi tayong due process. We'll try our best that he will be protected if he needs protection. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.